si Tatay Digong. No? Unang-una, yung desisyon ng Appeals Chamber sa argumento ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC kasi yan ay didesisyonan pa ng Appeals Chamber. Pangalawa, yung desisyon ng trial chamber na nagsasabi na unfit na to stand trial si Tatay Digong. At pangatlo, kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction, no? So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong ay baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Ang bad news, hindi natin alam kung kailan mangyayari yan dahil si Tatay Digong naman ay 80 anyos na. Ang Russia ba, meron ba silang batas, attorney, or legal ba sa kanila yung mga extraordinary rendition parang kagaya sa Amerika? Well, yan ang ginawa ng ICC. Nagbulag-bulagan doon sa pagkikidnap at pagpapadala sa ICC at sinabi nila, baliwala yan, no? Dahil ang importante, mabigyan sila ng karapatan na depensa ng sarili nila. No? So ang Russia, pwede rin gamitin yung ganyang argumento. Ginagawa yan ng Amerika, ginagawa yan ng Pilipinas, tinotolerate yan ng Netherlands at ng EU, so dapat pwede rin nilang gawin. Kaya nga sinasabi ko, the golden rule, kung ang Europa ayaw nila na dukutin na lang ang kanilang mamamayan para litisin sa iba't ibang jurisdiksyon, wag din sila maglitis ng tao gaya ni Tatay Digong na dinukot at dinala dyan sa ICC dahil ang kidnapping, sang-ayon nga sa isang desisyon ng South African Constitutional Court, ay illegal at hindi po pwedeng iwasto ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na naman pagkakamali. At yan nga yung pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ang isang hukuman. Pilipinas kasi, ang perspective talaga from outside, hindi lang ng China, but really from even other countries, is the Marcos Jr. administration is heavily under the influence of the United States. And there are a lot of manifestations to it. So if you want to deal with the Philippines at this time under BBM, you need to have someone who is good and very an expert about the United States or U.S. expert. Ang topic po, ma'am, kagaya po ng 500 peso na Noche Vende po. Ang topic po natin ngayon, ma'am, is ito pong unahin ko lang muna yung mainit ngayon doon po sa Australia kasi sa investigation po ng local authorities doon, nabanggit nga, no, mismo sa press conference pa, nabanggit na pumunta nga dito sa Pilipinas bago ang pangyayari na pamamaril doon sa Bondi Beach nitong mag-ama, which is kinonfirm din ng Bureau of Immigration na halos isang buwan ba nandito po sa Pilipinas. Ano po ang nakikita nyo po dito maring epekto po nito, ma'am, sa mga, lalo na dito sa ating pong bansa? Kasi kanina nakapanayam ko si Dr. Michael Bato, ang sinasabi din niya posibleng malaking epekto naman ito sa atin pong turismo. No, kasi nga parang ang connotation kasi nito is parang bumalik na yung terorismo ba, ganun na yung mga mga kumakalat na mga information. Well, in fact, wala pa namang final talaga na resulta ng investigation kung anong ginagawa nila dito sa Pilipinas. Oo, maraming ang nag-send sa akin ng mga messages and information sa ating mga kababayan dyan and even from abroad tungkol sa issue na ito at yung mga news clippings at sinisend nila sa akin. Pero hindi ko, to be very frank, hindi ko pa ito nababasa, kumbaga na pag-aaralan mabuti kung ano ba talaga ang issue. Well, alam ko yung issue, but what I mean is more on deeper analysis about the matter and looking at kung paano ito magkakaroon ng impact sa Pilipinas. Kasi nga, ang sinasabi nga nila, sabi mo, Admar, pumunta yan dyan, tapos before nangyari yung ginawa niya na nambabaril siya, naging siya, kumbaga criminal na siya, diba? Pero sa akin kasi, when you talk about yung impact na, especially yung optics na sinasabi nga na before niya ginawa yung krimen, nasa Pilipinas siya, hindi natin alam kung anong ginagawa niya,
at bakit sa Pilipinas siya nagtago or bakit siya nandun before niya gawin yung karumal-dumal na krimen na ginawa niya sa Australia. Pero if you really ask me, at the top of my mind, nung malaman ko yung issue na to at yung mga news na sinisend sa akin para lang ma-inform siguro ako kasi hindi nga ako nagre-react sa issue na yan at the moment kasi nga pinag-aaralan pa. Ang sa akin kasi, tama naman si Dr. Bato na when you talk about optics, hindi maganda, lalo na sa labas ng bansa, na nakikita nila na ang isang kriminal nasa Pilipinas at nagtago sa Pilipinas or doon nagpunta sa Pilipinas at nagstay before siya gumawa ng ganyang krimen sa ibang bansa. So para kasi ang lumalabas niyan, ano tayo, harboring terrorist or harboring criminal, ganun ang dating kasi. I'm not saying na ganun talaga ang nangyayari, pero yun kasi yung optics kapag ikaw ay nasa labas ng bansa at ikaw ang nakakakita at nakakabasa ng mga news na ganito. So in a way, when you talk about impact, isang impact nga naman dyan is turismo. Kasi syempre yung mga tourists na gustong pumunta sa Pilipinas, lalo na of course the foreigners, syempre magdadalawang isip sila. Bakit may ganon? Bakit ang Pilipinas is may sitwasyon ng ganito nangyari. At this is not the first time kasi yun yung problema. This is not the first time. Parang a repeat of what happened before. So, isa yan. And on the other hand, nag-worry ako sa turismo siguro dahil nag-gain at nagkakaroon tayo ng income from tourism at mahina ang turismo ng Pilipinas right now, especially when you talk about foreigners na gustong mag-visit sa Pilipinas. Kasi hindi lang dahil dyan sa issue na yan, kundi marami pa na pumapasok sa Pilipinas ay pababa ng pababa ng pababa. Tapos biglang may ganito kang news na lumabas lately, tapos ang optics, especially sa media, is nasa Pilipinas. Nagpunta sa Pilipinas, dyan muna sa Pilipinas, tumira or nagtago ang isang kriminal na kung saan after niyang lumabas ng Pilipinas, may ginawa siyang krimen sa ibang bansa na karungal-dumal. Kung titignan mo kasi yung yung impact niyan when you talk about optics, hindi maganda talaga sa Pilipinas. So, nag-worry ako na baka ang mga foreign investors ang pagtingin sa Pilipinas, nako, ayan na naman ang Pilipinas. Andiyan na naman ang issue ng terorismo. Kasi para ang nangyari pa, parang sinasabi ng report, hindi ko sure this has to be verified kung tama nga ba ang news reports na southern part of the Philippines. At alam naman natin na ang southern part of the Philippines is always being tagged na parang maraming nangyayaring terrorist activities doon. Which is, some of it may be true, but some of it parang exaggerated. But given sa nangyari na to, mari-reinforce kasi yan sa mind ng mga turista. Mga prospect ng mga turista na pupunta sana sa Pilipinas or mga foreign direct investors na gusto sana mag-invest sa Pilipinas. These are two things na will impact the economy of the Philippines. On the other hand, ang hindi ko rin lang mapagtanto sa mga bagay na ito is bakit hindi yan na-detect? Yun yung nasa isip ko right now eh. At saka nung malaman ko yung news na yan, kaya hindi ako nagko-comment pa sa Facebook ko or sa social media ko. Kasi iniisip ko, kung may ganitong tao sa loob ng Pilipinas, ang tanong ko, why is it that our authorities, especially security forces, or ang ating pulisya, or ang ating the security forces in the Philippines, hindi nila na-detect ito na may ganito palang tao or may ganitong klase ng tao na nasa Pilipinas. Hindi ba na background check? Paano nakapasok ng ganun-ganun lang sa Pilipinas? Kasi usually naman, kapag papasok ka sa isang bansa, I don't know in the Philippines kung gaano ka-high-tech na ang ating system, lalo na sa Bureau of Immigration. Pero ako, sa experience ko sa ibang bansa, pag nagta-travel ako to other countries, pagpasok mo ng immigration, pag binigay mo yung passport mo, lahat ng information about you ay magre-reflect dun sa screen ng immigration officer from that country. So malalaman nila kung may record ka na hindi maganda or malalaman nila kung anong klaseng tao ka. At tinatanong ka rin kung estudyante ka ba, anong ginagawa mo dito sa bansa nila. So doon ako nagtataka na parang bakit hindi ito nasa radar ng security forces ng Pilipinas at bakit wala tayong alam. Tapos bigla na lang, boom, sa Pilipinas pala siya nagpunta at sa Pilipinas na siya nagstay before siya gumawa. Parang may lapse on our side. Kasi may lapse din sa side natin eh. Kasi dapat nalaman natin yan. Kasi kung alam natin yan, edi maaagapan mo yung mangyayari doon sa isang bansa, sa Australia. At the same time,
it also shows kung gaano ka-strict ang ating yung pagsasala ng mga foreigners na pumapasok sa bansa, lalo na kung hindi natin alam kung anong purpose nila. Doon mahirap yan na trabaho kasi, well, pwede kasing magpanggap na turista or whatever, pero at least siguro doon sa capability natin, lalo na when you talk about yung technological capability natin na, lahat ng information or at least basic information, pagpasok pa lang sa Bureau of Immigration, makikita na ito yung papasok, ito yung kaniyang information. Kasi sa ibang bansa talaga, pag binigay mo yung passport mo, pag in-screen nila yung passport mo sa kanilang sa camera, doon mismo sa computer kung saan papasok ka sa immigration ng isang bansa, nakikita na nila yung mga information about you. Tapos kapag medyo may hindi maganda, tatanungin ka nila. So may ganun. Hindi ko lang alam sa Pilipinas kung gano'n na tayo ka-high-tech na we can actually screen out yung mga taong pumapasok sa Pilipinas, especially foreigners na hindi natin kilala or wala tayong alam. Opo, sa report naman po ng CNN, no? Meron kasing nakunan din na nakuha ng mga IS flags, no? Sa vehicle na nakarehistro doon sa anak na suspect nga, no? And at the same time, sabi daw ng ang sabi kasi dito sa artikulo ng CNN, Australian counterterrorism officials believe the pair underwent military-style training while in the southern Philippines last month, no? Public broadcaster ABC reported on Tuesday, so kinukot din ng CNN ang ABC na alam naman natin na meron tayong history ng mga ganyan, no? Dito sa Pilipinas. No, ngayon meron namang comment itong si Mayor, acting Mayor Baste Duterte, no? Kasi nga na-mention nga yung Davao na yung last na niya bago pumunta dito sa Manila, bago ang biyahe niya papuntang Sydney. Ang sabi niya kahapon, "Ladies and gentlemen, Davao City has entered the global scene with the United States narrative engineering plan through the use of Philippine mainstream media and Western-inclined as kissing PH or Philippine politicians. Congratulations! Just kidding. I'm just guessing." No? Ano pong take niyo po rito, Prof? Well, kasi ang mahirap, ang nabasa ko kasi sa mga news, hindi na, well, I think the international news, no? Kasi to be very honest din, yung news sa Pilipinas, sometimes kasi hindi ko siya, yung mga news na mga ganito, parang sometimes I need to double check with the international news, especially kapag mga ganito, kasi may counterpart yan na international news eh. Ang nakita ko kasi sa international news, not necessarily pinangalanan na Davao City. Ang sabi, southern part of the Philippines. So nung nabasa ko yun, sabi ko, possibility-wise, mayroon. Kasi hindi naman not necessarily Davao City, but the southern part really of the Philippines. I'm not referring to Davao City per se. Mayroon naman talagang history ng tinatawag mong terorismo. At kahit naman nung panahon ni PRRD, nakita naman natin kung ano nangyari sa Mindanao na, ano ba yung lugar na yun na naging Marawi ba yon na naging battleground ng between the AFP at saka ng mga terrorist group. So in a way may ganun talaga na history, pero so far doon sa mga nabasa ko na international news on this very specific issue, wala namang nakamention na Davao City. Ang nag-mention po, Prof, sa kanila southern lang. Pero nung sa counterpart sa immigration, nabanggit kasi ang Davao, which is Davao kasi nandun yung nandun yung airport. So may papakita mo yung passport mo. So talagang malalaman kung ito ang last na nito bago pumunta ng Maynila papuntang Sydney is Davao. Oh, yun yung nila. Davao Airport. Circumstantial 'yun. I mean circumstantial 'yun. So hindi ako well, as far as I'm concerned, if I will be the one analyzing the issue and even investigating it, hindi circumstantial ang Davao City precisely because andun yung airport niya. But ang tanong kasi diyan, saan ba talaga naglagi yan? At saka bakit hindi na-detect ng security forces natin? Kasi kung ang report ng CNN and other international news is nagkaroon ng military training yan, ang tanong, sinong nag-training diyan? Paano nagkaroon ng military training? Sino ang
gumawa at nag-conduct ng training. That's even the case. That's even something that, our security forces and even the government of BBM should investigate para hindi na ito maulit-ulit. Pero ang tanong ko, anong ginagawa ngayon ng gobyerno para, to look into this matter? Kasi it's one thing na nag-report ang CNN and other international media na ganito nga ang ginawa ng taong yan sa Pilipinas, nag-training siya and blah, blah, blah. Pero it's another thing for the government of BBM to actually verify and actually to respond to the issue. Kasi kahit wala na yung taong yan dyan, kahit ano pang nangyari sa kanya nung gumawa siya ng krimen at ng terrorist act sa Australia, still, the most important question for the Philippines is for this kind of people na hindi na ulit makapasok sa Pilipinas or kumbaga maiwasan ulit ang mga ganitong pangyayari. Kasi though hindi siya gumawa ng krimen sa Pilipinas, ang tingin ng mga tao, lalo ng mga yung mga outside of the country, mga foreigners, is parang nangyayari, ang Pilipinas is a training or a breeding ground for terrorist people. Yun kasi yung optics dyan eh. I'm not saying that is true, but what I'm saying is, pagdating mo sa ibang bansa, kapag nasa labas ng bansa ka, pag maririnig mo yung mga tao, yun yung tingin nila na parang bang nagiging breeding ground ang Pilipinas ng mga terrorist personality. So sa akin, ang mas magandang tanungin then on the part of the government, how do you respond to this kind of issue? Kasi nangyari eh. So yun. Pero I don't also believe na just because ang last point niya is Davao City, sa Davao City siya nagstay. Because that would be very, very, if you really look at the situation, pag ang claim nag-military training ka, saan ka mag-military training sa Davao City? It's a city. Usually military training, especially when you talk about this kind of activities, terrorist act, guerrilla kind of activities. Kasi guerrilla yan, ibig sabihin, tawag nito UG, underground, ang dating yan eh. So you don't do that in a city. You do that in some areas na medyo walang tao at medyo remote, and remote area. So I don't believe na nasa Davao, dyan naglagi sa Davao City. But I would say na based on BI, Opo. dumaan siya ng Davao City para mag-transit papunta ng Sydney. Pero that doesn't equate na ang Davao City ang nag-harbor ng tulad niya. I don't think so. If you really understand ang mga ganitong bagay, kung naiintindihan mo ng isang tao, hindi city ang gagawa ng military training for someone being suspected as a terrorist. Usually, it's being done in areas na remote, wala masyadong tao, at malayo sa radar. Ganun yan. Opo, Prof, maibada ulit ako ng topic. Si Russian President Vladimir Putin, hinahabol na yung ICC judges eh. Anong tingin mo dyan, Prof, kasama na imbestigahan dahil po sa mga issue ng sexual abuse? Hindi lang ang Russia actually ang may ruling na aarestuhin nila ang ilan or one of those ICC judges, at even I think the United States mayroon silang imposed na sanctions sa ilang ICC judges. Ang implication kasi ganito, ibig sabihin, ang ICC is losing ground. Ibig sabihin, the ICC is also losing credibility. Kasi, take note, dalawang Russia is a superpower in terms of military, not necessarily in economics, pero you look at two major powers na hinahabol ang ICC judges. So makikita natin na actually ang ICC is losing its ground, and at the same time nawawalan na rin siya ng credibility. Kasi kung titignan mo, may isang bagong bansa ang gustong umalis, at I think nag-file na sila ng kanilang petition na aalis na sila sa ICC, and that's Venezuela. So ganito ang may credibility crisis kasi talaga ang ICC, not only now but even before. Pero kasi one thing that is na inisyo ang ICC, but actually Russia is against it. So syempre, they will do a move against the ICC. On the other hand, ang reason naman ng United States on trying to put sanction ay may kinalaman naman sa investigation ng ICC at sa United States to some extent, and even Israel officials. So may ganun na laro din ang United States at ng Russia. Pero overall talaga, ang ICC from hindi lang ngayon, even before, may credibility crisis na talaga siya. Kasi ang problema ng ICC,
selective justice ang dating niya. Na kapag halimbawa, bansa na medyo mahina, third world, at gusto nilang maging trophy kasi wala silang achievement, kaya nilang, alam mo yun, pilipitin, katulad ng case ni Tatay Digong, ni former President Rodrigo Wang arestuhin. So, in that alone, may credibility crisis talaga ang ICC. Actually, ang tingin ko nga, Admar at saka at MJ, yung kaso ni former President Duterte, ginagawang trophy ng ICC para lang may masabi siya na, look, mayroon kaming achievement. Look, mayroon kaming tao dito na tinatrial na very popular, not only in the Philippines but even across the world. So look, we have something na, it proves na may gamit kami, ay may ginagawa kami, at may silbi kami. So you need to fund us. Kasi ang ICC is an institution na it depends on the funding. I think coming from the member states, and even I think one of the malaking pumupondo dyan before, I am not sure under Trump, I have to double check, I think hindi na pumupondo ang United States sa ICC kasi may mga sanctions na nga. So ganun yon. Kaya from before and until now, talagang may credibility crisis siya. Kasi maraming bansa actually ang ngayon nag-iisip na umalis na sa ICC. The more na mawawalan ng member states ang ICC, the more na mawawalan na yan ng credibility, and at the same time, in a matter of time, baka nga ma-dissolve pa yan if wala na talaga, kung isa-isang mag-aalisan ang member states niya. Pero one thing that you have to remember, ICC is well supported from the side of the Western Europe. Western Europe. Kasi ang Western Europe, liberal democracy yan and they pride themselves na they are the bastion of human rights. Though marami rin silang human rights atrocities na hindi nila naiintindihan na sila din actually, in history, marami silang nagawang human rights violation. Pero back up yung ICC na yan ng mga Western European countries. Though United States not anymore very happy with ICC. So ganun yung ganun yung dynamics dyan. So ako, pero at the end of the day, we should not be, ang ano ko lang dyan, caveat ko lang, parang reminder lang sa ating mga kababayan at caveat din, na even though may ganitong sitwasyon ng ICC na, may sanction coming from the United States, may sanction on the part of Russia, we need to remember na at the end of the day, siguro pag wala na talagang pondo yung ICC, saka lang siguro yan guguho at hopefully makalabas si former President Duterte. Pero we still have to fight for Tatay Digong, and we still have to continue the advocacy na sana mapalabas na siya at gawan ng paraan, at kung malegal na paraan ba yan or international campaign na si Tatay Digong ay makalabas ng ICC sa lalong madaling panahon kasi matanda na po siya. Opo, maraming salamat Prof. Prof, last topic lang, bago lang natin papasukin si Attorney Harry Roque. Anong tingin nyo dito sa bagong ambassador ng China to the Philippines, si Ambassador Jing Quan, na matagal pala ito nagsilbi sa US. He spent 20 years of his diplomatic career sa US at naging Deputy Chief of Mission ng China sa Washington. So, malalim ito, ma'am, sa US tactics at US operations. At siya ang pinadala dito sa Pilipinas. Maganda ang tanong mo, MJ, talaga. Magandang ang tanong. Bakit nga ba siya ang pinadala? When in fact, actually, to be very frank, hindi siya masyadong acquainted sa politics ng Pilipinas, I think, but he will learn because he is the new ambassador to China. And on the other hand, ang expertise talaga niyan is US, United States, and ang Philippine the dynamics ng United States, both politics-wise and even international relation-wise, and of course US-China relation. Kasi matagal nga yan sa United States. So ngayon, pero magaling yan. Very seasoned ambassador, very seasoned na diplomat. I think mabait. Ang alam ko mabait siya, very kind but very firm. And medyo mas may malalim ang experience niyan and when you talk about diplomatic experience. So ngayon, ang magandang tanong mo, MJ, bakit nga ba ang isang US-China expert at US expert ang pinadala sa Pilipinas at hindi ang isang possible ambassador na mas may orientation sa Pilipinas at mas oriented sa Asia Pacific? Kasi ang
United States is North America eh. It's not part of Asia Pacific actually. So bakit nga ba ganon? Eh kasi po, ang tingin siguro, ang katotohanan kasi dyan, even it's not just China looking at the Philippines, but even the rest of Asia Pacific and even the rest of the world is looking at the Philippines na we are very much under the influence of the United States. So parang mangyayari dyan, so parang siguro itong China, ang ginawa nila, okay, let's send someone who understand the United States so that he can actually better probably be more effective in dealing with the current regime in the Philippines under Marcos Jr., which is very much under the influence. And to a greater extent, ang tingin kasi sa atin is parang semi-colonial ng Philippines in modern times. So kaya, siguro sa kanila, strategic-wise, it's good to send someone who understands the United States. It's more like, let's talk directly with the patron of BBM rather than to BBM. Opo. You know what? You know what I mean? Parang ganun yung ano niyan eh, ganun yung dating niyan eh. Kasi ako nagtataka talaga ako, sabi ko nung una, bakit siya ang pinadala eh? Sabi ko, marami namang diplomat siguro sila na very oriented and very and also are experts when you talk about Asia Pacific, and some of them maybe probably are very familiar with the Philippines. Pero bakit ito? So yun yung tapos iniisip ko, ito siguro yun. Yun na-explain ko kanina na, Opo. you know, Pilipinas kasi, ang perspective talaga from outside, hindi lang ng China, but really from even other countries, is the Marcos Jr. administration is heavily under the influence of the United States. And there are a lot of manifestations to it. So if you want to deal with the Philippines at this time under BBM, you need to have someone who is good and very an expert about the United States, or U.S. expert, especially politics and their foreign policy. Sa totoo lang, nalulungkot ako. Kasi ako, sinuportahan ko ang pagtatatag ng ICC. Hindi ko naman maikakailayan. Dahil lang sabi ko, sa panahon na talagang merong mga gera, digmaan, importante na yung mga tao na protektado ng international humanitarian law o yung batas na umiiral sa panahon ng digmaan ay mabigyan ng proteksyon. At kapag meron lumabag sa mga proteksyon na binibigay ng batas sa mga sibilyan, sa mga manggagamot, sa mga religious leaders, dapat merong hukuman na magbibigay ng katarungan. Kaya lang, ang ICC linabag mismo yung basihan kung kaso ng Pilipinas, nakikita natin na umalis na tayo, and yet nagpursige sila ng pagsasampa ng kaso. Sa kaso ng Russia, kaya galit na galit sila, ni minsan hindi naman sila hinusgahan, no, yung prosecutor at ang mga judges ng Russia sa kanilang hukuman, no, dahilan para kahit kailan pwede na. Pero ang ICC din ang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito dahil nga hindi nila na kinalimutan nila, no, na ang basihan talaga ng jurisdiction ng hukuman kasi nagpipilitan ngayon dahil siguro mawawalan sila ng trabaho kapag hindi kilalanin ng jurisdiction ng mga bansa. Ayan, nagpupumilit sila na litisin si Tatay Digong bagamat tayo umalis na ng ICC, at ngayon naman pinipilit nila na litisin si President Putin na ni minsan hindi naman naging kasapi ang Russia sa ICC, gaya ng Amerika at gaya rin ng bansang China. Opo, ano pong maaring masamang implikasyon o mabuting implikasyon nito po kay former President Rodrigo Duterte at sa iba pa na inaakusahan po dyan po sa ICC, considering na-freeze na yung mga bank accounts nila, putol na raw yung access ng mga judges sa mga pangunahing serbisyong pinansyal, yung connection daw sa mga bangko, credit cards, mga tech giants tulad ng Amazon. Ano po ang masasabi niyo po, Attorney? Well, nung minsan ako'y nag-vlog, no? At sabi ko, 3 pamamaraan ang pwedeng maging dahilan para mapalaya si Tatay Digong, no? Unang-una, yung desisyon ng Appeals Chamber sa argumento ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC kasi yan ay didesisyonan pa ng Appeals Chamber. Pangalawa, yung desisyon ng Trial Chamber na nagsasabi na unfit na to stand trial si Tatay Digong. At pangatlo, kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan.
at sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction, no? So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong ay baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Ang bad news, hindi natin alam kung kailan mangyayari yan dahil si Tatay Digong naman ay 80 anyos na. Ang Russia ba, meron ba silang batas, attorney, or legal ba sa kanila yung mga extraordinary rendition parang kagaya sa Amerika? Well, yan ang ginawa ng ICC. Nagbulag-bulagan doon sa pagkikidnap at pagpapadala sa ICC at sinabi nila, baliwala yan, no? Dahil ang importante, mabigyan sila ng karapatan na depensa ng sarili nila. No? So ang Russia, pwede rin gamitin yung ganyang argumento. Ginagawa yan ng Amerika, ginagawa yan ng Pilipinas, tinotolerate yan ng Netherlands at ng EU, so dapat pwede rin nilang gawin. Kaya nga sinasabi ko, the golden rule, kung ang Europa ayaw nila na dukutin na lang ang kanilang mamamayan para litisin sa iba't ibang jurisdiction, wag din sila maglitis ng tao gaya ni Tatay Digong na dinukot at dinala dyan sa ICC dahil ang kidnapping, sang-ayon nga sa isang desisyon ng South African Constitutional Court, ay illegal at hindi po pwedeng iwasto ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na naman pagkakamali. At yan nga yung pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ang isang hukuman. Opo, tsaka yung isang judge at Attorney Harry, no, na nag-preside doon sa isang hearing kay FPRD, may interview, batid ko na napanood po ninyo, at sila po ay umaamin na talagang apektado sila sa US sanctions na ipinataw against sa ICC. Tama po yan, no? Dahil talagang hindi lang yung mga judges ang na-sanction, pati yung mga kamag-anak nila. No? At masakit yan dahil mawawalan ka ng kontrol sa iyong kita, lalong-lalo na ang mga sweldo ng mga judges ay in US dollars at sila ay mga hindi naman taga-Netherlands. No? So kinakailangan magpadala ng pera sa kanilang mga kanya-kanyang bansa, hindi na nila magagawa yun. Pero talagang masakit na nangyari sa kanila kasi wala na silang Google, wala na silang computer programs man lamang, ang kanilang email, proton mail, no? Pero mahirap talaga ang kanilang kalagayan ngayon. At kaya nga ako, sinasabi ko, bilang ng araw ng ICC, hindi na po pwede magpatuloy at sana nga lang, tunay ng pumanaw ang ICC sa lalong mabilis ng panahon nang mapauwi pa si Tatay Digong na 80 na nga po. Opo, pero still, kumikita pa rin sila for now, attorney, yung ICC. Siyempre, in fact, yan ang dahilan kung bakit linilitis nila si Tatay Digong. Dahil kung wala si Tatay Digong, wala na silang lilitising kaso. So, nagrereklamo na nga yung Japan, na biggest donor ng ICC, na despite na ang dami-dami nilang pondo dyan, ang mga kaso nagre-resulta sa pag-aabsulto at halos wala namang kaso talagang dinidinig ang ICC. So talagang yung kaso ni Tatay Digong, sa mulot mula, sinabi ko, walang mangyari dyan, tutuluyan siya dahil kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy. It's an existential issue for the ICC. Kung wala si Tatay Digong, baka tuluyan ang mawala yung ICC. Attorney, si Edmar po ulit. Doon sa mga recent na mga pahayag ni President Donald Trump, meron siya nabanggit lahat ng mga makikipag-ugnayan dito sa ICC. Marami pa pong mga bansa na nakikipag-ugnayan dito. In fact, nabanggit mga nag-finance pa rito. Maaari din po ba it's either mahagip sila nitong maging sanction ng US, or maari din ba na baka mas the more na mawala yung suporta nila, mas maraming mga bansa na titiwalag na at hindi nakikilalanin yung jurisdiction na nila dahil nga dito sa naging hakbang na ito ng mga malalaking bansa against sa ICC. Nakikita nyo ba yung probability ng ganun, attorney? Well, in fact, as we speak, isang bansa na naman ang bumitiw. Ang bansang Venezuela ay bumitiw na sa ICC. At as early as 2021, nung ako ay tumakbo para sa International Law Commission, nagbabala na nga ang African Union. Lahat ng miyembro ng African Union na sabay-sabay silang bibitiw dyan sa ICC dahil ang pinupuruhan nga ng ICC ay puro mga taga-Afrika. Ang naging kasagutan nga ng ICC para sabihing hindi lang mga Afrikano ang hinahabol nila, kinasuhan nila si Tatay Digong. So sa tingin ko talaga, ang mali ng ICC ay yung i-insist na meron silang jurisdiction maski wala na silang jurisdiction. Kasi hindi mo po pwede baliwalain ang soberenya ng mga bansa. Granting na nabaliwala nila ang soberenya ng Pilipinas, no? Paano naman yung soberenya ng iba pang mga miyembro, no? So ngayon nag-iisip sila,
kung ICC nga ay magpapatuloy sa kaso ng Pilipinas na malinaw na sinimula ng preliminary investigation matapos na tayo nagbitiw na, gagawin din nila yan sa iba pang mga miyembro. Kaya nga sa tingin ko, lalong mapapabilis ang pag-alis ng mga bansa sa ICC kung magpapatuloy ang kaso laban kay Tatay Digong. Having said that, I am encouraged by the recent decision of the ICC inviting further observations from the prosecution and the Counsel for the Victims on the issue of jurisdiction. Kasi sa totoo lang, sumagot na sila. Pero nais pang madinig ng korte ang mga argumento ng prosecutor at ng abogado ng mga biktima. Ibig sabihin, talagang pinag-iisipan ng korte kung paano didesisyonan yung motion to dismiss si Tatay Digong for jurisdiction. Kasi nga ang implication yan, pag nagpumilit ang korte na wala na talaga siyang jurisdiction, asahan nyo, mas marami pang bansa ang bibitiw sa ICC. Nabanggit mo kanina yung Venezuela. Mabigat pala yung naging pahayag ng President ng National Assembly. I-quote ko lang, sabi niya dito, and I quote, "It is to demonstrate and denounce to the world the uselessness and subservience of an institution that should serve to protect the people," attorney. Punto ng Venezuelan Kaya government. nga alam mo, sabi ko kanina malungkot. Kasi yung ICC mismo matapos itaguyod yan at tayo na may aktibo talaga para inganyohin ang mga bansa sa buong daigdig na sumapi sa ICC, ang dahilan kung bakit nawawalan ng kumpiyansa ang mga bansa. Hindi po pwede baliwalain ang soberenya ng mga malayang bansa. At dapat kilalanin ng ICC na po pwede lang sila magkaroon ng jurisdiction kapag malinaw na pumayag ang isang bansa. Dahil pag hindi sila pumayag, ang may karapatan lang lumitis na mga kaso nangyari sa kanilang mga teritoryo ay ang mga lokal na hukuman. Isa pa sa mga kilalang bansa pala, attorney, na nag-withdraw sa ICC is ang Hungary. At, Hungary. At Before Hungary, Burundi. oo. So sunod-sunod po yan. I think it will be a dominoes effect na dahil baka sumunod na ang entirety, yung kabuuan ng African Union. Nabanggit mo, African Union noong September 25, yung Mali, Burkina Faso, at Niger ay nag-anunsyo na rin sila sa kanilang pag-withdraw. So, yung mga natitira pa dyan, may possibility titimbangin nila yan. Kasi kung gumagana naman yung hustisya sa kanilang mga lugar, bakit pa tayo aasa dito po sa ICC na hindi naman tayo siguro na panahon na nagkaroon tayo ng World War II. Kumbaga, di ba ito yung dahilan, attorney, bakit na po itong ICC sa panahon na yon? Well, kaya nga po sinasabi ko ay mas mabuti pa sa ICC na i-dismiss na ang kaso kay Tatay Digong dahil pag hindi nila dinismiss yan at malinaw-malinaw talagang hindi nagsimula ang preliminary investigation sa loob ng isang taon matapos magbitiw ang Pilipinas, mas marami pang magbibitiw. Dahil nga hindi papayag ang mga bansa na babaliwala ang kanilang soberenya. Attorney, may iba lang po ako ng topic kasi kayo po ay kabilang po doon sa nagsulong sa Universal Healthcare, no, attorney. Ano pong masasabi niyo po dito po sa kontrobersyal na marami ding pong pumapalag na parang health pork barrel daw na MAIF, no? Kung saan magbibigay ng guarantee letter at mas nito mga nakalipas na buwan under sa taon under sa kasalukuyang administration, either mas mataas ito kumpara sa PhilHealth na pondo o di kaya ay mas napaglalaanan ng malaking pondo. Like ngayong taon, next year, meron na namang mataas na pondo pero ang mga politiko po, bago ka makatanggap nito, yung sinasabi po ng mga tutol dito, dapat dumaan ka sa politiko. Marami naman ang nagsasabi na dapat doon na lang ilaan ng mga pondo para dito sa Universal Healthcare, sa PhilHealth, under sa PhilHealth, attorney. Well, naniniwala po ako na dapat talaga tanggalin na yung MAIF. At yung buong pondo ng MAIF, ibuhos na sa Universal Healthcare. Having said that, alam mo naman ang ginagawa ng administrasyong bangag, no? Ginagastos para sa tulay na meron ng pondo galing sa mga gobyernong dayuhan. No? So sa akin, ideally, in a perfect world, kung wala ang bangag administration na corrupt, dapat talaga mapunta yan sa Universal Healthcare. Pero habang nariyan ang gobyernong corrupt ni bangag, kahit papano, nakikita ko naman kung paano nakakatulong yung MAIF kung ang mga politiko ang magre-release ng pondo dyan. No? Kasi nakakarating talaga sa tao. No? Hindi nila gagamitin para sa tulay,
pundado na ng ibang mga gobyerno. Opo, attorney, nakarating na po ba sa inyo yung impormasyon na mukhang na, inuugnay po kayo sa land grabbing sa Bataan? Anong tugon nyo dyan, sir? Lumang tugtugin na po yan, ang tagal na po niyan. Sa katunayan, sabi nila as early as 2022 daw, nagdemanda sila sa ombudsman, wala namang kaso. Sa akin, kung meron akong masamang ginawa, di magsampa sila ng kaso, bakit sila ang ngawa ng ngawa sa publiko? At bakit ginagamit ngayon itong issue nito para mapawala ng isang linilitis para sa kidnapping na minsan na ay nakonvict na for kidnapping. Alam mo itong issue nito, ginagamit nila. Sinasabi ng Madriaga na minsang nakonvict para sa kidnapping at ngayon nahaharap na naman sa 2 counts ang kidnapping. Sinasabi niya na kaya daw siya kinasuhan ng kidnapping dahil linilihis ko ang issue sa land grabbing. Wala po kinalaman ng land grabbing. Kung ako po yung nag-land grabbing, kasong sibil po yan, magdemanda kayo. Pero ako po, ang masasabi ko lang, hindi ko naman sinasabi na talagang guilty na siya dahil hukuman na nga po pwede magsabi dyan. Kasama po ako ng mga parientes ng mga biktima ng kidnapping habang hawak yung 2 Filipino-Chinese na kidnap victims. No? So hindi po yan imbento. Nakita ko pong umiyak ang mga magulang, nakita ko pong talagang hindi makatulog ang mga magulang at sinuway po nila ang aking advice na wag magbayad ng ransom. No? Pero yung pagbayad naman ng ransom, doon naman natiktikan ng mga kinakuluan yung mga Madriaga na na-involve dyan at nasundan habang umuwi sa kahinta yung isang Madriaga. No? So sa akin po, obviously, itong Madriaga nagsasalita ng kung ano-ano laban kini VP Sara at meron nangako sa administrasyon Bangag na i-dismiss ang kaso niya. At ang pamamaraan pag-dismiss dyan ay sa pagdidiin sa mga biktima. No? Pero hindi ko po alam kung paano nila maimamadil ang issue na ilalabas niyang land grabbing na yan. Dahil sa akin, madali lang sagot ko. Di magdemanda kayo, harapin ko kayo doon. Walang kinalaman yan sa kahit anong kidnapping. Dapat tuloy pa rin ng kidnapping. Opo, yun nga sana din itatanong ko sa inyo, sir. Sa pattern na nakikita nyo dito sa ginagamit nila sa issue kay Madriaga, what comes to your mind, sir? Pinakaunang pumapasok sa inyong pattern sa the way na isinampan nila itong kaso kay VP Sara using the Madriaga issue. Nandidiri na po ako sa kanila. Kasi binababoy po nila yung sistema ng katarungan sa ating bansa para lang sa politika. Sa tingin ko po, itong Madriaga Criminal Syndicate Group, yan po ang tawag sa kanila ng PNP, ay number 5 most wanted ng AKG o yung Anti-Kidnapping Group. Pero ngayon, dahil nga sa politika, pinapangako na mapapalaya siya kapalit ng kung ano nung pagpaparatang kay BP Sara at laban sa akin, ay parang nabaliwala na yung karapatan ng mga biktima na magkaroon ng katarungan. Pag pinalaya nyo po ang notorious criminal syndicate group, marami pa po yung magiging biktima at lalo pa silang lalakas ang loob dahil alam nila na nasa likod nila ang administrasyon. Kawawa po mga Filipino-Chinese. Puputaktahin po tayo ng kidnapping pag nangyari po yan. Attorney, ano naman po ang masasabi ninyo sa pag-appreciate ng ating gobyerno, sa otoridad, dito po sa naging aligasyon nitong si Madriaga at ito namang aligasyon ni Congressman Zaldico? Parang nakakalimutan na, parang mas mabilis yatang umusad itong kay Madriaga at napag-uusapan compare dito kay Congressman Zaldico po, attorney. Well, alam natin ang strategiya ng gobyerno dahil binato sila ng katotohanan, ilihis ang issue. At kung mapapansin mo, yung mga nagsusulong ng Madriaga issue, ito yung mga pinakamamahal na bayaring public relation firm. Alam na nila kung sino yan. No? So obviously, ang strategiya nila, dahil lumabas ang katotohanan na ang korupsyon ay nagsisimula at nagtatapos sa presidente mismo, linilihis nila ngayon ang issue sa pamamagitan ng kung ano-anong mga issue. At syempre, nandyan pa rin yung intention nila na talagang pabagsakin si Sara Duterte. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Merry Christmas and Happy New Year! See you soon! Merry Christmas po at papasok na ako dahil zero temperature.